Dito masusubok kung kaya bang tapusin ni Song Jinwoo ang isang A-rank dungeon nang siya lang mag-isa. Makikita sina Song Jinwoo at Yoo Jin-ho, nakatayo sila sa harap ng isang napakalaking gate. Hindi mapigilan ni Jin-ho ang mapatitig. Halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Kuya, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking gate. Parang kailangan ko pang tumingala ng todo para lang makita ang kabuuan nito. At napasabi na lang si Jinwoo sa kanyang sarili na kung ganito na siya kasyak, ano kaya ang magiging reaksyon niya kung nakita niya ang nangyari sa Busan. Pagkatapos, inaya na niya si Jinho na pumasok. Tara na, pumasok na tayo. Habang naglalakad sila papasok sa napakalaking gate, nagkakagulo ang mga reporters. Pilit siyang nilalapitan. Hunter Song Jinwoo, please tumingin ka muna dito. Anong masasabi mo sa unang raid ng Ajin Guild? Bakit niyo pinili ang pangalan Ajin para sa inyong guild? Anong relasyon mo sa third founding member na si Yoo Soo-yoon? Sunod-sunod ang mga tanong, walang tigil, walang pahinga. Ngunit hindi man lang lumingon si Jinwoo. Diretso lang ang lakad niya hanggang sa may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Hunter Song Jinwoo! Huminto si Jinwoo at paglingon nga niya, nakita niya si Chief Woo Jin-chul. Bahagyang kumunot ang noo ni Jinwoo. Chief Woo Jin-chul, akala ko ingatan yung personal kong impormasyon. At kalmado naman na sumagot si Chief Woo Jin-chul. Kaya namin protekta ng personal mong impormasyon, pero wala kaming magagawa pagdating sa lokasyon ng gate. At saglit nga siyang napatingin sa paligid at sinabi pa nito na at sa susunod, mas makakabuti kung iwasan muna ang pag-post sa social media. Napasabi na lang si Jinwoo na mag-iingat na lang ako sa susunod dahil sa isang simpleng post sa Instagram ni Yoo Soo-yoon. Habang papasok, napatingin si Jinho kay Jinwoo at nagsalita ito na, Kuya, sigurado ka ba na okay lang na wala tayong kinuhang retrieval o mining teams? Di ko yata kakayanin gawing lahat mag-isa yan. Sumagot si Jinwoo na, Hindi, ayos lang. Ang mga to, sila ang gagawa ng mga yan. At kasabay nito makikita si Chief Woo Jin-chul. May hawak siyang isang device na sumusukat sa lakas ng mana. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga shadow soldiers si Jinwoo. Isa-isa niyang sinukat ang mga lakas nito. At habang tinitignan ang resulta, hindi niya napigilang mabigla. Sa kanyang isipan, napasabi siya na, Grabe, lahat ng summon niya, B-rank o mas mataas pa. Lampas na lampas siya sa requirements para makakuha ka ng raid permit sa ganitong klaseng gate. At sa kanyang isipan, napasabi pa siya na, yung mga taong nagre-reklamo tungkol sa pagbibigay ng pabor ko mga walang alam, mga hangal. Pagkatapos ay sinabi ni Chief Woo Jin-chul na okay na, tapos na ang confirmation. At sa mismong sandaling iyon, unti-unti niyang inalis ang kanyang coat. Isinuot ang kanyang baluti at sinabi niya na inutusan ako ng association president para siguraduhin kung ligtas ba talaga ang raid ni Hunter Song Jinwoo. Bahagyang nagulat sina Jinwoo at Jinho at sinabi ni Chief Woo Jin-chul na may problema ba kung sasama ako sa raid? At tumingin si Jinwoo sa kanya at sinabi na Chief Woo Jin-chul, sigurado ka ba dyan? At lumipat ang eksena sa loob ng dungeon. At doon, hindi maitago ni Chief Woo Jin-chul ang pagkabigla sa kanyang muka. Sa kanyang harapan, ang mga shadow soldiers si Song Jinwoo, walang hirap, walang pag-aalinlangan. Isa-isa nilang nilipol ang mga halimaw. Parang wala lang. Parang hindi ito isang raid, kundi isang massacre. Kitang-kita kung gaano kalakas ang mga shadow soldiers si Song Jinwoo. At sa isip ni Chief Woo Jin-chul, kahit mga veteranong mage type hunters at kahit mga close combat specialist, mahihirapan sa ganitong laban. At ipinakita si Beru. Pinugutan niya ng ulo ang isang halimaw, tulad ng paborito niyang gawin. Makikita kung gaano lang kadali tapusin ni Beru ang lahat ng mga halimaw sa paligid. At habang nakatingin si Woo Jin-chul, hindi niya maitago ang pagkagulat at sinabi nga niya sa kanyang isipan na natatalo ang kalaban dahil ang Shadow Army patuloy lang na nagre-regenerate. At sinabi pa nga niya na lalo na ang summon na yun. At itinuro niya si Igris. Hawak nito ang espada na binigay ni Jinwoo mismo sa kanya. Ang kasalukuyan niyang sandata, ang Demon King's Longsword. At doon, lalo pang nanlaki ang mga mata ni Woo Jin-chul. Sinabi nito na
Tanging mga mage na may napakalaking mana ang may kayang kumontrol ng kidlat. Pero siya, sa bawat pagswing ng kanyang espada, sa bawat atake niya, may kasamang kidlat na lumalabas dito. Makikita na sa bawat galaw ni Igris, kumakawala ang malalakas na kidlat. At sa isip ni Wu Jinchul, napasabi siya na, A-rank kaya siya? Hindi, lampas na ito sa isang A-rank. Kung maglalaban kami ng 1-on-1, mananalo kaya ako? At kasunod nga nito, ipinakita ang isang shadow soldier na anyong langgam. Tulad ng dati, abala ito sa pagkain ng mga bangkay ng halimaw. Ngunit bigla itong sinipa ni Jinwoo. Hoy! Huwag mong kainin yan! Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga bangkay ng halimaw? At kasabay nun, inutusan niya ang iba. Hoy! Kayo, huwag kayong tatamad-tamad! Minayin nyo ng maayos ang mga magic crystals! Habang pinapanood ni Wu Jinchul ang lahat, lalo siyang napaisip sa kanyang isipan na isang tao na kayang mag-clear ng A-rank dungeon, kayang i-retrieve ang mga bangkay ng halimaw, at kayang magmina ng magic crystals mag-isa. Hindi siya simpleng one-man raid team. Malayo pa ito roon. Ngayon naintindihan ko na kung bakit ako pinapunta ni Chairman Gogan Hee para obserbahan siya. At dumating na sila sa pinakaloob ng dungeon at sa harap nila nakatayo ang boss. Kalmadong nagsalita si Jinwoo. I-cancel ang summoning, lahat maliban sa mga nagtatrabaho. At sa isang iglap, isa-isang naglaho ang mga shadow soldiers si Jinwoo. Bumalik sila sa kanyang anino. Napatigil si Chief Wu Jinchul at napasabi na, bakit mo kinansilang mga summon mo? Malakas na sila para talunin ang boss ah. Ngunit walang pag-aalinlangang inilabas si Jinwoo ang kanyang sandata at sinabi nito na, at kung masyado akong aasa sa kanila, kakalawangin ang aking sariling kakayahan. At sa mismong sandaling iyon, sumugod siya na napakabilis. Halos hindi makita ang galaw at sa isang atake, tinapos niya agad-agad ang boss. At kasabay nito, lumitaw ang mensahe ng system. You have killed the dungeon boss. At kasabay ng pagbagsak ng boss, lumitaw pa ang mga mensahe ng system na ang iyong level ay tumaas ng isa. Nakarating ka na sa level 101. Ang iyong job specific skills ay nag-level up. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Jinwoo. At sinabi nga nito na bihira lang itong mangyari ah. Sabay-sabay ang kanyang mga skills na nag-level up. Shadow Extraction, Shadow Monarch's Domain, Shadow Exchange. At sa kanyang isipan, dahil dito, nabawasan ng isang oras ang cooldown ng Shadow Exchange. Kung lalo ko pa ito mapapalakas, kahit saan mang sulok ng mundo ko naroroon, hindi ko na kailangan mag-alala sa kaligtasan ni Mama at ni Jin-ah. At sa isip ni Chief Wu Jinchul, ang kaliskis ng isang naga ay napakatibay. Sapat ito para gawing armor at shield. Pero 2 dagger lang, tinapos na niya ito. At sa mismong sandaling iyon, biglang nagsalita si Jinwoo. Arise! Nanlaki ang mga mata ni Chief Wu Jinchul. Sa harap niya, unti-unting bumangon ang katawan ng boss. Muling nabuhay bilang isang shadow soldier. Habang pinagmamasdan ni Jinwoo ang kanyang bagong summon, bagya itong natuwa. Napasabi ito na kapareho ng rank nito sa pero level 13. Halos kapantay pa rin ang orihinal nitong lakas kahit lumitang anyo nito. Ganon pa man, malaking dagdag ito sa Shadow Army ko. At kasabay nito, lumitaw ang mensahe ng system. Bigyan ng pangalan ang iyong Shadow. Sandaling napaisip si Jinwoo. Jima, yan na lang. Habang nakatingin si Jinho, hindi niya napigilang mamangha. Sa kanyang isipan, napasabi siya na ginawa niyang summon ang ganong kalakas na halimaw, tulad ng inaasahan kay kuya. At biglang napansin ni Jinho na parang gumuguho ang paligid. At sinabi nga niya na, Kuya, oras na para umalis tayo. At tumango naman si Jinho na, oo, tama ka. At sabay naman napalingon siya sa napakalaking bangkay ng boss dungeon. Kung ganun, itong bangkay na ito. At lumipat ang eksena sa labas ng dungeon. Naghihintay ang mga reporters. Nagulantang ang lahat, hindi maipintang kanilang mga mukha dahil ang unang lumabas si Tus. Napakalaki at buhat-buhat ang bangkay ng dungeon boss. Napasigaw ang iba na, tumakbo kayo! Hindi, sandali! Sigaw ng iba. Summon yan ni Hunter Song Jinwoo. Napasabi ang iba na, natapos na niya ang A-rank dungeon. Kuhaan nyo ng litrato, bilisan nyo!
Sunod-sunod ang flash ng kamera at sa harap nila si Tus. Halatang tuwang-tuwa, ngumiti pa sa harap ng kamera. At ilang sandali pa lumabas sina Jinwoo at Ginho at kasama si Chief Woo Jinchul. Napatingin si Ginho sa paligid. Kuya, mas dumami pa yata ang mga reporters. Napasabi na lang si Jinwoo na mukhang ganun nga. Malaki ang naging reaksyon sa unang raid ng guild natin. Pero hindi naman kailangan na ganito ang atensyon. Habang naglalakad palabas, ibang-ibang itsura ni Woo Jinchul. Hindi maipinta, hindi maipaliwanag. At lumipat ang eksena kay Chairman Gogan Hee. Nagre-report si Woo Jinchul. Tahimik na nakikinig ang chairman. Pagkatapos ay nagsalita siya na, Chief Woo Jinchul, marami ka ng raid na nakita. Pero base sa ikinuwento mo, kahit sinong veterano siguradong magugulat. At sumagot si Woo Jinchul, namumutla at sinabi niya na, hindi yun raid. Ang nakita ko, isang one-sided massacre. Tahimik na tumango si Chairman Gogan Hee. Naintindihan ko. Sige, makakauwi ka na at kailangan mo na ng pahinga. Ipinakita si Chairman Gogan Hee tahimik, ngunit malalim ang iniisip. Sa kanyang isipan, sinabi nito na dungeon clearing, corpse retrieval, at pati mga magic crystal harvesting. Kung tatawagin siyang one-man raid team, kulang pa yun. At sandali siyang napatigil. Mas lalong tumalim ang kanyang tingin. At napasabi siya na isang one-man guild. Siya mismo ang isang buong guild. Mainang napabulong ang chairman na hindi ako nagkamali. Unang kita ko pa lang sa kanya. Korea, hindi lang Korea, buong mundo. Malapit nang mabaliktad ang ranking ng mga hunters sa buong mundo. At lumipat ng eksena sa Japan Tokyo Shinjuku. At sa mismong sandaling iyon parang tumigil ang lahat. Mga sasakyan, mga tao, pati ang ingay ng lungsod na wala. Sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang malinaw na nakatayo sa kanilang harapan. Isang napakalaking gate. At kung tatawagin mo itong halimaw, kulang pa iyon. Ngayong may lumitaw na napakalaking gate sa Japan. At sa panahon pa na kulang ang kanilang S-rank hunters. Isang malaking problema ang paparating. Kung hindi nila ito mapipigilan, posibleng mauwi ito sa isang trahedya. Sino ang kayang tumulong sa Japan? Abangan ang susunod na episode sa Solo Leveling Season 3 Manual Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.